It was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak. Kakapasok lang na balita. Trending ngayon sa social media ang balitang si Gilbert Flores ay pinatay isang araw bago umattend sa hearing sa Senado. Si Flores ang sinasabing nagrehistro umano ng late registration ng birth certificate ni Mayor Alice Guo. Duda ng mga netizens na baka ginurder umano si Flores ng mga kasamahan ni Guo sa Pogo. Panoorin ang video na ito. Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Sobina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, ako wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental no, na nangyayari ito at may namatay. No? At yung, I was talking about yung contractor in Howley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 14, I think. 17, May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Itong si Engineer Turla, apparently siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Yung plano kasi lahat gawa sa China eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers dahil yung lisensya dapat lumabas. So yung pumiperma. Oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi sa amin. No? Sir, But he's young. He's only 47? Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. So na dead end kami. Sir, signatory, sir, wala na iba. Wala na iba. When we check the plan, siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow-up. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo if you look at the timing ni Turla and ni Flores, Suspicious. it raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nympha, may follow-up ka. Sir, meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo. Tanong nyo bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Go, no? Nasa gitna siya eh. Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban, no? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na malapit sa Sangley Point? Meron bang particular din na ganong parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando o sa Angeles? Sabi nga ni Alice na yung mga condo yung nagpatayo sila ng mga condominiums
Mga no? villa. May condominiums, may 8-story condominiums doon, 3 building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasaka yung mga nandoon. Ewan ko kung yung mga magsasaka bibili ng mga condominium. 'Di ba? Alangan yung magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium, 'di ba? Baka, or baka ito ng, Ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? baka yung mga manggagawa doon sa Pogo. Obviously, yun na talaga ang target nila, no? Hindi yung mga local. It's a self-contained community. Pero ibang location, sir, medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung Yung ibang sa- Pogo. oo, Kasi ibang Pogo, sir, Las Piñas and Pasay, nasa city eh. Secret, Di ba? Oo, ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained eh. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi pag nandoon ka wala nang labasan 'yun. Wala ka nang labasan. Nandiyon na yung modus ng mga Pogo. Pag nandoon ka wala nang Nandun na labasan, lahat. no. Hanggang kay Mayor Alice Guo lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According sa doon sa mga, again, I cannot say the names, pero mayroon pang ibang politiko according sa intelligence agencies natin, no. Pero LGU, Without sir. Iba-iba. Pero may politiko. That's as far as I can politiko say. protecting her or part of the Part of system? it, part of that Pogo Hub. Part of it. Enabler din, sir? Higher- Hindi naman nila sinabing enabler but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation but definitely part of the web. I think tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. No? Hindi yung politiko, yung sa politiko that maybe higher than Mayor Go is part of the web, hindi protector ni Mayor Go. Hindi ko pa masyadong elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sino lang yung politiko na yon? Isa lang? Or Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. kasama na, sir, yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor? Kasama rin ba yun sa web? Yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go. Ayoko muna sabihin. Politicians At may mga within the politicians. web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. No, Meron meron din, din, may mga businessmen rin, no. Yung sa money laundering, sabi nyo nga, hindi na-detect ng AMLAC yung pagpasok. Surely, sir, may lumalabas din. So, yun hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita 'yon. Hindi nila nakikita. Kaya nga ang pinaka-basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Ma'am, meron din dapat makatanggap yon. No? Hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento, di ba? Irerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador. Sino yung nagbabayad doon? Hindi nila rin na-detect. So, parang bula siya eh. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin. Magkano yung money involved? Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more. It can be more. Failure ng mga tao, sir, sa AMLAC o failure ng system? Ako failure ng AMLAC eh, no? Because yung kanilang process, no? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion, well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no, kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, natatakot ako dahil yung perang yon baka pumunta sa mga ibang personalidad. Hindi natin alam. So, sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money Yes. laundering law. So, ngayon may suggestion ulit sila? Yes, mayroong legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring, no. May mga suggestions silang ibinigay kahapon. Kasi nga, sabi ko, I'm very disappointed and sabi nga nila may mga gaps na gusto nilang i-ayusin, no? Okay, from business world. Sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified, no? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, ang mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, mga 500,000+, more or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare.
But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Yun, kailangan natin mapag-aralan because yung mga in-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung in-import natin, pumapasok sa semiconductor o pumapasok sa ibang produkto na in-export natin. No? So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Sir, just to follow up, do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? From first of all, investments FDI from China has gone into all-time low. No, mababa yung nakukuha natin sa kanila for obvious reasons, no, because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, I from the top of my head is very few. No, hindi naman ganong karami. So I don't think it's kumbaga a heavy repercussion in terms of Chinese corporation operating here, no? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no? Which is not so capital intensive. No? Okay. Sir, tungkol, other issue na tayo. No more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay. Just 2 questions. Balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, Flores was the local civil registrar of Bamban po. One of the employees of the local civil registrar. Alright. No, Was hindi siya he yung supposed to local- attend the hearing? I believe the local civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. No, I can't remember the name. Yung local. I understand that si Flores is an employee of the local civil registrar. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Angel Yoshioka, ingat po kayo Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros, mukhang malakas ang kapit nitong si Alice Guo. Pahayag naman ni Imelda Arij, Senador Gatchalian should have protective services 24/7 kung dalawa na ang namatay. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Rodelio Jamil, pati ang engineer hindi ako naniniwalang inatake sa puso, bagkus kusa yung pinatay para sa evidence. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.